Hello Captain fans! So team panatag tayo mga kasembreros ha. Dahil nga dito no, low-key, private but not secret no, marami pa rin nagpo-post ng mga Captain admin na sabi nga niya dito sa isang picture nila no, you are a real fan if you know whose couple is this. Low-key no, hashtag low-key, hashtag panatag. Panatag naman talaga mga kasembreros. So yung picture na ito ay part ng promo ng Captain mga kasembreros sa Hello Love Again dati ha. Sabi sa jacket ni Sir Alden ay do you want to leave me or do you want me to leave? Tapos kay Ma'am Catherine naman sa likod ay hello love. Natakpan kasi ng kanyang buhok mga kasembreros. Pero tayo po ay team panatag. Sikreto at palihim ang galawan ng Captain mga kasembreros. And then ito, so team panatag tayo mga kasembreros ha. And then ito, next item natin, naglabas no ng panibagong teaser, maliban dun sa ano. Sige, naglabas ng panibagong teaser ang Out of Order mga kasembreros. Teaser photo, no? Sa June 29 to July 5. So itong petsa na ito mga kasembreros, isang araw lang ay di ba busy Sir Alden June 28. Kung naka-pre-shoot yung kanilang Stars on the Floor June 29 ay baka pupunta siya doon. Tapos nga awarding din June 28 ng Guillermo Mendoza. So busy ang cast din mga kasembreros kasi nga papalabas ito yung Out of Order sa the 3rd Danang Asian Film Festival no sa June 29 hanggang July 5. So parang series siya mga kasagay dun sa Los Angeles, California dati no. Parang nagkaroon din doon ng Asian Film Festival. 5 days din yata yun mga kasembreros. So contest ito mga kasembreros ha. Kung may vote na, kung may voting online ay sasabihan ko po kayo. So screening dates nila ay July 1, 8 p.m. Tapos July 5, 3 p.m. So yan po mga kasembreros. So hoping and praying na manalo ulit ang Box Office King dito sa kanilang Out of Order na movie mga kasembreros, kasama nga sina Ma'am Heaven Peralejo at Sir Noni Buencamino. And then ito, nag-post si Sir Alden no ng kanyang mga biking moments. So ito ay ang kanyang parang may bago na naman siyang may bagong bike na naman na inaay itong si Pops Alden mga kasembreros ha. Sabi niya dito is the new C68 road bike no. My day ito ni Sir Alden Colnago. Parang naman gray yata ang kulay nito, parang dark gray mga kasembreros. So yung sabi dito Hype Beast past Normal Studios has teamed up with Colnago World for a limited edition Colnago past Normal Studios bicycle created in celebration of the Copenhagen-based cycling. So parang limited edition ito mga kasembreros no. So baka magulat na tayo na binabike na ito ni Pops Alden mga kasembreros, nasakyanan niya. So hindi malayo mga kasembreros no. Kasi nga ang inyong Pops Alden ay nahilig talaga sa bike. And then ito, prayer niya at saka verse mga kasembreros of the day ay Matthew 5:5. Oh grabe oh. Ito po ay isa sa mga Beatitudes mga kasembreros. Sabi dito, blessed are the meek for they will inherit the earth. So blessed daw yung mga humble mga kasembreros no, kasi mapapakanila ang mundo. Hindi naman ibig sabihin na maging atin ang mundong ito. So parang magumana sila mga kasembreros ba ng blessings, ng grace, ng love, ng joy and peace and so on mga kasembreros. And then ito, another story ni Sir Alden. Itong kape no, hindi siya kape. Parang siya baso no, Finland. Kasi magkakaroon ng parang top destinations na gusto niyang puntahan or pagbaykan mga kasembreros. Maraming layo sa Finland, Europe mga kasembreros na, pero parang kandila na nasa baso mga kasembreros yung kanyang Instagram story. So medyo malalim lang siya mga kasembreros ha. Pero yun po mga kasembreros. And then ito, pinost ng isang Kathleen admin. Sabi niya, perfect match couple no. Amen. So naka-black pareho ang inyong Box Office King and Box Office Queen dito mga kasembreros. So sobrang sobrang ganda at pogi nila. And then another no, naka-black din sila mga kasembreros na nakaupo si Pops Alden. This was part ng kanyang bench na interview or parang konting
video greeting mga kasembreros at video interview. So yun po mga kasembreros. And then ito, nagkaroon pala sila ng kakalabas lang kasi ng picture na ito kasama si Ma'am Nelay at saka si Ma'am Catherine. Pero alam ko ay matagal na ito na part ng PGT nga niya mga kasembreros na pagiging judge mga kasembreros. So kasama si Ma'am Nelay na nasa backstage sila na sobrang kulit lang ng inyong box office king at saka box office queen mga kasembreros. And then ito, so part ito ng kanilang si Mami Min ay nandyan, tapos parang kausap si Sir FMG na parang may briefing sila mga kasembreros. Ang kulit ni Melay dito mga kasembreros. Kasi nga nasa gilid niya si Ma'am Catherine, tapos si Ma'am Eugene. So ang kulit ng itsura niya ni Ma'am Melay mga kasembreros. So nandito rin pala si Mami Min press briefing nila. So ganun, or press brief, parang konting pag-uusap at may instruction mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit na nag-post dito mga kasembreros. Parang hula na parang prediction na mabubuntis sa Ma'am Catherine ngayong taon. So ito ay walang katotohanan mga kasembreros. So parang nag-overstep ng bounds mga kasembreros. So hindi po parang prediction at hula lang kasi ito mga kasembreros. Sabi dito, ayon sa prediction mabubuntis daw si Kath ngayong taon. Magkatotoo kaya. Close si Alden sa family ni Kath. So yan, sobrang close mga kasembreros kasi nga sobrang bait ng inyong box office king. Sino ba naman ang hindi mamahalin ang isang napakabait, down to earth at maka-Diyos na tao. Sobrang mapagbigay pa. Minsan siya na lang yung nalalamangan mga kasembreros. And then ito, so yun nga may isang greeting din dito para sa Kathleen at saka sa King Pao. Kathleen is the box office king and queen. Kim Pao is the love team of the year. Congratulations sa 53rd Box Office Entertainment Awards nga sa Sabado na ito mga kasembreros. So hoping and praying na makaka-attend talaga ang Kathleen mga kasembreros. And then ito, another shot, a back shot mga kasembreros ni Pops Alden. So at 12% gradient. Parang nagbabike siya dito mga kasembreros, na kulay dilaw nga, na kulnago ang kanyang gamit kasi yung kanyang kulay puti ay may problema pa mga kasembreros. And then ito, next item natin, may isang Kathleen admin din na nag-post na sabi ni Eugene Domingo kung hindi dahil kay Catherine hindi siya naging judge kaya sobrang nagpapasalamat niya kay Kath. Sobrang pasasalamat niya kay Kath. So totoo mga kasembreros kasi yun yan, parang naging wedding song Catherine nga na mapili yung yung bagong PGT Season 7 winner or grand winner mga kasembreros si Tatay Cardo nga. So grabe may yung hindi mo akalain na sa isang baguhang judge kagaya ni Ma'am Catherine nga ay naging daluyan siya or naging channel siya, naging way siya, naging daan si Ma'am Catherine na ginamit ang Panginoon na magkaroon ng brand. Diba? So dati yung mga bashers talagang hindi bagay si Ma'am Catherine o bakit dyan, wala siyang alam sa pag-judge, ganito, ganyan. So diba? Parang nanaig talaga yung puso, nanaig yung alam mo yung kasi diba? Hindi mo akalain na si Ma'am Catherine, alam natin, edukada ito, talaga matalino mga kasembreros. Pero more than the intelligence and more than the eloquence, yung kanyang pagiging magaling sa communication skill mga kasembreros, ay yung puso ng pagiging anak, kung kaya si Tatay Cardo talagang pinaglaban niya nung season 7 nga ng deliberation nila sa Pilipinas Got Talent mga kasembreros. Kung kaya ay nagkaroon ng grand winner ng PGT na si Tatay Cardo ang mga kasembreros. And then ito, nag-post lang yung admin ng mga photos pa ni Ma'am Catherine dati mga kasi sobrang ganda ni Ma'am Catherine as a sort of throwback mga kasembreros. So yun po sobrang ang ganda talaga ng Asia multimedia superstar mga kasembreros. And si Sir DJ yata parang tinanghal din siya, parang nominated din siya na sa Seoul, Korea, nakagaya ng award ni Ma'am Catherine dati nila Bel Mariano and Sir Alden Richards. So na-nominate din siya dati pero parang hindi siya nakuha or hindi siya nanalo mga kasembreros. So hoping na walang bitterness naman. Sana ay manalo rin si Sir Daniel Padilla kasi nagtatrabaho din naman siya mga kasembreros sa kanyang sa kanyang sarili and sa industriya. Alright, sinaan po sa ating Kathleen items sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again today is June 26, 2025.
Thursday po mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at power po nito mga kasombreros. Ang title po, Endless Generations. How great are God's signs and how mighty His wonders. Kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion is from generation to generation. Ibig sabihin po ay endless generation. So, maraming ipapanganak, thousands of babies, thousands of years pa, millions and endless of generations ang ipapanganak. Ang Diyos ay Diyos. So, as a sort of background, ang nagsasabi nito mga kasombreros ay si King Nebuchadnezzar, na kung saan po ay hari po siya ng Babylon mga kasombreros, na naging palalo at sobrang yabang sa kanyang posisyon, at dahil sa sobrang yabang niya ay nagpatayo siya ng golden statue niya mga kasombreros or statua, and merong command, merong batas na kapag ang hindi mapapagtunog ng trompeta, lahat ay yuyuko, lahat dapat ay magbabow down sa kanyang statua mga kasombreros. Pero merong Shadrach, Meshach at Abednego na kaibigan ni Prophet Daniel mga kasombreros na tapat sa Panginoong Diyos na buhay at hindi sila yumuko mga kasombreros. So sa earlier 3 chapters po sa Daniel chapter 2 and 3 or 1, 2 and 3 mga kasombreros, kasi ito Daniel chapter 4 So sa earlier chapters po na 1, 2 and 3, mababasa natin kwento ko na lang po, mababasa po natin kung paano si Haring Nebuchadnezzar ay naging aware siya na merong Diyos, kasi naging palalo siya in chapter 1 ay nirealize niya Haring Nebuchadnezzar dito na ang mga tao, ang tao ng Diyos mga kasombreros ay punong-puno ng wisdom and understanding, kasi nagkaroon siya ng panaginip mga kasombreros, and yung panaginip na ito ay hindi siya nakatulog. So naghanap siya ngayon ng dream or interpreters mga kasombreros, and Prophet Daniel, helped by the living God, may wisdom galing sa Panginoon, and may ability or may skill mga kasombreros na kaya mag-interpret ng mga panaginip, ay nai-explain niya mga kasombreros iyon. So in chapter 2 naman ay dito na-reveal ang panaginip niya, yung misteryo ng panaginip niya King Nebuchadnezzar mga kasombreros. So ginamit niya si Prophet Daniel mga kasombreros para interpret ito, and pero hindi dito makita yung kaibahan na even Prophet Daniel mga kasombreros ay sobrang matalino. Tinalo niya pa yung mga magicians, yung mga sorcerers, yung mga gumagawa ng magic mga kasombreros, at ng mga ng mga anik-anik ng demonyo, ay natalo niya because he was given by God mga kasombreros that talent that he used to interpret dreams. So to cut a long story short, ay nung na-interpret ni Prophet Daniel yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, ay he was really flattered na kung saan ay namangha siya sa katalinuhan at sa kadakilaan ng Panginoong Diyos na buhay mga kasombreros, kung kaya niya sinabi itong Daniel chapter 4 verse 3. So isa lang actually ito, small verses na sinulat niya mga kasombreros na mahaba, na pinupurihan at saka dinadakila, tinataas mga kasombreros to the highest level ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga hari, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at ng Israel mga kasombreros, ang Diyos na likha ng langit at ng lupa, wala nang iba. So yun may iba pang scenario dito na kasi na parang namangharin siya ulit, parang na-test ulit yung kanyang pananampalataya at ang kanyang pagsamba sa Panginoon mga kasombreros, kasi sinabi niya dito na how great are His signs and how mighty His wonders. So ito yung time na na yung kaibigan ni Prophet Daniel na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi lumuhod, hindi yumuko mga kasombreros ng pagtunog ng trompeta. Imagine mo, lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga nasasakupan, lahat ng mga tao, miyembro ni King Nebuchadnezzar ay yumuko, at saka yumukbo dito sa sumamba sa kanyang gintong statua na sobrang taas mga kasombreros.
However, ay yung tatlong ito ay talagang tapat sa Panginoon at hindi sila sumamba, and the decree, no, ang batas ay napakalinaw at napaka-stricto mga kasambreros, na sino man ang makitang hindi sumasamba at yumuyuko sa gintong estatwa ay paparusahan ng death sentence. Malinaw na malinaw yun na batas mga kasambreros. Kapag nakita ka lang na hindi nakayuko at saka sumasamba sa kanyang golden statue, ay paparusahan ka na at papatayin ka mga kasambreros sa pamamagitan ng pagsunog sa fiery furnace. So, to cut the long story short, alam natin ang kwento na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay dinakip at saka nilagay doon, itinapon sa naglalagablab na apoy mga kasambreros. But, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nikha ng kamangha-manghang act mga kasambreros. So, sabi nga niya, 3 lang yung tinapon nila pero 4 yung nakita niya, because there was an angel of God protecting Shadrach, Meshach, and Abednego. So, ayan, no? Yung prayer natin dito mga kasambreros ay dapat pa ay magtiwala tayo sa Panginoon, because may mga times talaga na parang isipin natin na nakakagawa pa kaya ng wonderful, amazing na works ang ating Panginoon sa langit. Nakakagawa pa rin siya ng miracles kaya, no? Minsan nagdududa tayong ganun because we don't have that physical and tangible na nakita ng ating mata, yung mga miracles and wonders na kayang gawin ng Panginoon. Sometimes ganun kasi ang mundong ito, to see is to believe, no? Para maniwala ang tao, kailangan makita niya muna. Pero sa Panginoon, baliktad. You have to believe first in order for you to see His wonders, His amazing works, His wonderful deeds, mga kasambreros. And ganun ang nangyari. No? Let's be like Daniel. Let's be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang sa atin nga dito, hindi death sentence yung yung parusa kapag hindi tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan or sa mga anumang kinikilala natin dyan na mga pinuno mga kasambreros. Pero nung time nila talagang it's a matter of life and death yung hatol kapag ikaw ay hindi sumamba. So, nagtiwala sila. That's the very best thing na dapat natin gawin from this point as well. Na ang Diyos po natin ay His dominion, His power, His might, His wonderful wonderful act, yung kanyang might, yung kanyang strength, yung kanyang authority ay maglalast even from generation to generation, and even wala nang isisilang na sangkatauhan dito sa mundong ito. Siya po ay Diyos at ang power niya ay endless. Walang katapusan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang dominion, ang kanyang sovereignty. Mamatay man lahat ng mga leaders, ng mga tao sa mundong ito, magunaw man ang universe, ang galaxies, ang constellations, and so on, magunaw man ang Earth, ang Jupiter, ang Mercury, ang Mars, ang Venus, and so on, ang Neptune, ay Diyos pa rin siya na maghahari, and His power in dominion will be from generation to generation. Ibig sabihin po ay endless generations mga kasambreros. Kung kaya, let's trust God, no? Let's trust His process. Let's trust His power na hindi po natin kayang i-measure ng human measurement mga kasambreros. So the book of Daniel actually is amazing mga kasambreros, kasi may mga interpretation of dreams, and talagang gumawa ng kamangha-mangha. Literal mga kasambreros ang Diyos natin, na mga signs and wonders at mighty works na ang kingdom niya ay nagpapatunay na everlasting, no? Walang katapusan mga kasambreros. Alright, so trust the process of God, kasi He is from everlasting to everlasting. So yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful, wonderful name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.